So the gospel in me, o ang mabuting balita na nasa sa akin. So sa umagang ito, tayo ay ginising ng Diyos upang magkaroon ng tinatawag na pagkakataon para marinig ang kanyang mensahe. Habang nagpe-praise and worship tayo kanina, naisip ko, what is the failure of a believer? Ano ba ang mga bagay na nakasisira sa buhay ng isang mananampalataya? Minsan naiisip natin, Lord, parang I'm failing. Parang ako ay hindi nagtatagumpay sa aking buhay pananampalataya. Kasi nakikita natin ang iba, nakikita natin ang mga tao at mga bagay sa ating buhay. Pero ang totoong failure pala ng isang mananampalataya ay ang malus niya yung kanyang identity sa mabuting balita. Kahit ang mga disipulo, sila ay nagkandamatay. Lahat sila namatay, martyrdom. Walang namatay sa kanila na magandang pagkakamatay. Bakit? Pero namatay sila sa pamamagitan ng mabuting balita. At nasa loob ng mabuting balita. Sabi sa ating introduction, people completely misunderstood the Christian walk of faith. No, maraming taong nami-misunderstood nila ang Kristiyano pananampalataya. Ang pagkakaroon ng tinatawag na failing o hindi pagtatagumpay sa Kristiyanong pananampalataya ay nag-lead sa tao sa tinatawag na worldly religion. Pag sinabi natin worldly religion, ito ay nakatuon sa mga pisikal na kasanayan na nakatuon sa legalism, humanism, and mysticism. Bakit hindi ito itinuturo sa maraming churches? Bakit kaya? Sa loob ng churches, more on the focus of the messenger is to inspire people, to motivate people. Why? Kasi they focuses on physical situation. Dahil sa physical situation na meron tayo, kailangan na some sort of physical inspiration and motivation. But gospel is not focusing on that. Hindi focus ng mabuting balita yung tinatawag na physical na kasanayan sa ilalim ng relihiyon. Kapag tinignan natin ang buhay pananampalataya, hindi ito nakapatungkol sa physical practices ng mga tao at nagilid sa tinatawag na legalism, mysticism, and humanism. Sabi pa dyan, we must have the correct understanding of faith. Sabi sa Romans chapter 10 verse 17, malalaman natin na ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Dito lang bumabagsak ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi nakukuha sa mga inspirational messages, sa mga motivational messages. Ang pananampalataya ay hindi nadidiscovery kapag ikaw ay nag-fasting. Ang pananampalataya ay hindi nadidiscovery na na-realize mo na may mga bagay kang nagagawa at hindi dapat gawin. Ang pananampalataya ay nagsisimula kapag tayo ay nakakaparinig ng pangangaral tungkol kay Kristo. Dahil ang pinanampalatayanan natin, hindi sa physical na buhay. Hindi ang pag-asa sa buhay na ito. Ngunit ang totoong pananampalataya natin ay nagtatapos kay Jesus na siyang Kristo na nagbigay ng kaligtasan at na naging daan upang tayo ay maging anak ng Diyos. This is not something that we can do. It's not about our ability. It's not about our capability to do something. Kagaya ng sinabi natin, wala nang makakagawa ng ginawa ni Kristo. Kahit anong uri ng pananampalataya sa sarili mo, paniniwala sa mga bagay sa paligid mo, wala nang makagagawa ng ginawa ni Jesus. Kaya sinabi niya sa krus ng Kalbaryo, it is finished. Tinapos ko na. Wala na kayong dapat umpisahan, wala na kayong dapat patunayan, dahil Kristo ko na ang mga bagay na dapat kong gawin.
Kasi kung kaya pala natin gawin, na solusyonan ang ating problema, spiritual na problema, hindi na ipapadala ng Diyos si Jesus para maging Kristo. But again, the first man failed. Sino yan? Si Adan. Si Adam. Ang unang tao ay nabigo, kaya ipinadala ng Diyos si Jesus upang i-accomplish ang na-fail ni Adan. And God, through Jesus Christ, restore His kingdom na nag-fail ni Adan. Kaya again, ang pananampalataya ay hindi ito nababase sa ating ginagawa. Ang pananampalataya ay hindi nababase sa encouragement na meron ka. Kahit na we are very courageous, we are very encouraged, no? Na gawin ang mga bagay, ano ang inspirasyon mo? Kung hindi ito natutuon kay Jesus, mag-fail tayo sa ating buhay pananampalataya. Akala natin ang buhay pananampalataya, laging nagkikreate ng tinatawag na maayos o hindi. Ang mga disipulo ni Jesus Christ, they face death. Humarap sila ng iba't ibang uri ng persecution, but they have succeeded in their walk of faith. Why? Because nauwi ang kanilang pananampalataya kay Jesus na siyang Kristo. Sabi pa dyan, faith is something that belongs to God. Ang pananampalataya ay galing sa Diyos at naibigay sa pamamagitan ng words ni Kristo. Mga salitang sinalita ni Kristo. Faith sa Old Testament, it is the foreshadow of coming Messiah. Lahat ng patungkol sa darating na Mesiya, doon sila nagkakaroon ng pananampalataya. At yung pananampalataya na yun, nang tumutukoy kay Kristo. From Old Testament, no? Hanggang sa dumating si Jesus, lahat ng pangyayari doon ay pumapatungkol kay Kristo. At doon ipinapakita na yung substance in Old Testament ay naging realidad sa mga nakasumpong kay Jesus. Blood. The Noah's Ark. Yung offering. Si Abraham at si Isaac. Ano ang patungkol sa anak ni Jacob? No? Kay Eva ay kay Adan. At sa woman's offspring na tinutukoy doon, nakapatungkol lahat iyon kay Jesus. Kaya kapag nakita natin si Jesus, doon pa lang sa Old Testament, hindi tayo mag-fail sa paniniwala. Ang pinapatungkulan ay si Jesus na naging Kristo. Again, faith is not belong to us. Hindi ito nanggagaling sa tao at hindi nanggagaling sa mundo. Faith is something that is belong to God and was given to us through the Word of Christ. Sabi pa dyan, what is the greatest problem of unbelievers? Sabi sa 2 Corinthians 4:4, ang pagiging bulag at hindi makita si Kristo. Pag lagi natin nakikita yung situation natin sa Biblia, minsan mamimislead tayo. Kasi ang Biblia, hindi siya aklat na inaakala ng napakaraming tao. This is not a GMRC book. Bible is not a values education book. Bible contains the perfect and accurate gospel that talks about Christ. Kaya ngayon na lang yung sinabi ni Jesus Christ dyan, masugid ninyong sinasaliksik ang mga salita sa pag-aakalang magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Pero hindi ninyo alam na ang mga ito ay nakapatungkol sa akin. Paano natin makikita ang ating mga sarili? Paano natin makikita si Kristo sa bawat salita na ating mapakikinggan? What is the greatest problem of unbelievers? Being blinded. At kapag sinabi natin blinded, this is what we call spiritual blindness. Spiritual blindness na hindi makita si Kristo. Ano ba ang dapat makita kay Jesus? Ano ba
ba ang dapat makita kay Kristo? Ang kanyang ginawa, ang kanyang tinapos sa krus ng Kalbaryo. Doon nagsisimula ang totoong pananampalataya sa ginawa at tinapos ni Jesus. Sabi dyan sa 2 Corinthians 4:4, Kuya, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kahit dito, napakasimple ng sinasabi. The non-believers were blinded. Kapag sinabi natin sila ay bulag, pag sinabi mong bulag, definitely hindi mo makikita yung mga bagay na dapat mong makita. At kapag tayo ay espiritual na bulag, hindi natin makita ang alin? Ang liwanag. Anong liwanag? Liwanag ng mabuting balita. Ano ang mabuting balitang iyan? Tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Maraming Kristiyano ang nagfe-fail sa bagay na ito. Akala nila ang Christian life ay lagi nakapatungkol sa kanila. Ang Christian life ay nakapatungkol sa aking emotion. Ang Christian life ay nakapatungkol sa aking experiences. Ang Christian life ay nakapatungkol sa mga bagay na ginawa ko. Ang ating Christian life ay nakapatungkol kay Jesus na siyang naluluwalhati sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kapag nakilala natin ang totoong mabuting balita, nakapatungkol lang ito kay Kristo. Ano ang pinapatungkulan kay Kristo? Na siya ang larawan ng Diyos. Kaya nung panahon ni Jesus Christ, kahit ang mga disipulo nagtatanong, Lord, Guru, paano ba namin makikilala ang Diyos? Ha? Ilang taon na ninyo akong kasama, ah? Lagi naman ninyo akong kasama. Hindi niyo pa rin nakikilala ang Diyos? Sino mang nakakita sa anak ay nakakita na sa anak. Dahil inilalarawan ng anak ang nais ng ama. Kaya ang buong pagkakakilala at ang totoong pagkakakilala kay Kristo ay siya rin pagkakakilala sa Diyos. Because Christ represents God. Kaya sabi ng Biblia, Christ is the what? Visible image of the invisible God. Kaya lahat ng nasaksihan natin sa ginawa ni Jesus, yun ay ang gawain ng kanyang Ama, ang Diyos Ama. Ano ba ang sabi diyan? And what are the lackings of believers? Ano ba ang kakulangan ng mga mananampalataya? So-called mananampalataya. Marami tayong lackings. Siyempre, it's not about, we are not talking about physical lackings or lackings of ourselves. It's about what? Hosea 4:6, sabi doon, ano ang sabi doon, Kuya, sa Hosea? Nalipol ang aking bayan, means, no? Aking bayan. Possessive pronoun ang ginamit dito. My nation. Aking bayan. Sinong bayan ito? Pag-aari ng Diyos. Tumutukoy ito sa people of covenant. Hindi lang ito tumutukoy basta sa simpleng bayan. Aking bayan. No? Ang bayan ng Israel. Sabi ng Diyos, nalilipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan, itinatakwil ko rin kayo bilang pari, at dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. It talks about what? Knowledge regarding God. O ang pagkakaroon ng tinatawag na karunungan patungkol sa Diyos. Again, ano yung tanong? What is the lackings of believers? It is ignorance in God's things.
Kapag tayo ay ignorante sa mga bagay na patungkol sa Diyos, hindi rin natin makikita ang mga bagay na nais ng Diyos na ipakita sa atin. Ano ba ang nais ipakita ng Diyos? Ano ba ang nais na sabihin o gawin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita? If we are ignorant in the gospel, hindi rin natin makikita ang totoong kabuuan ng mabuting balita na nasa sa atin. I pray and I hope na hindi tayo magiging ignorante sa mga bagay patungkol sa Diyos. Kaya gayon na lang ang laging ini-insist ni Jesus. Ang mga bagay sa mundo ay para sa mundo. Ngunit ang mga bagay sa langit na para sa Diyos, yun din ang para sa atin. Kaya gayon na lang ang laging ini-insist ni Jesus. Kingdom of God is there. Kingdom of God is with you. You are belong to the kingdom of God. We are belong to the spiritual realms. But we are killing ourselves. We are not just wasting our time. Pero hindi natin makita ang kabuuan ng mabuting balita na pumapatungkol sa ating spiritual na buhay. Saan natin itinutuon ang ating buhay? So, normal na tayo ay namumuhay. We eat, we drink, we study, we work, just for their life. Pero wag natin ituon na yung pamumuhay natin sa mundo, no? Physically, ay mayroong great impact sa espiritu, no? The greatest impact of our life, living on this earth, is believing doon sa ginawa ni Jesus na ipinakita ng Diyos. The very goal of God every day is for us to see Christ. The very goal of Jesus Christ is for us to acknowledge what He has done on the cross of Calvary. Na hindi tayo apektado sa physical na problem, sa physical na nangyayari doon sa tinapos ni Kristo sa cross ng Calvario. Again, there's no such thing, physical problem, that can affect what did Christ finish on the cross. Walang utang, walang physical na kakulangan na makakagapi doon sa tinalo ni Kristo ang ating spiritual na kasalanan o yung pangunahing problema. But the lackings of Christians is being ignorant. Nagiging ignorante tayo sa ginawa ni Kristo. Kaya until now, ang pag-asa pa rin natin kay Kristo is para mag-manifest sa physical na buhay. It talks about the sin that can separate us from God. Yun ang tinapos ni Kristo. Then I pray na makita natin yung ating sarili, not being ignorant. Hindi tayo magkaroon ng ignorance of the gospel. Kaya sabi dyan, sa ating main, ano yung pinaka-importante na makita natin? Ano ba yung gospel na nasa sa atin? Last time, the core of the gospel, no? Ngayon, the gospel that is in me. Bakit laging puro personal yung ating mensahe? Because ang faith, hindi yan nagsisimula sa katabi mo. Ang pananampalataya, hindi nagsisimula sa mga tao sa paligid mo. Nagsisimula ito kung papaano natin kinikilala si Jesus at pinapakinggan ang kanyang salita na siyang tumatatak, tumitimo sa ating puso at lumalago. Yun ang trabaho ng isang mananampalataya, is angkinin si Kristo. Ariin si Kristo. At kapag totoong naari na natin si Kristo, doon pa lang natin totoong maibabahagi ang totoong mabuting balita. And what is the main? The first main that the gospel that is in you must be what? The cross message. No? This is not just a part of the core of the gospel. Dapat makita natin ang ating mga sarili na na-enjoy ang mensahe ng krus. Ano ba ang mensahe ng krus? Akala ng mga mananampalataya, kapag nagbukas ka ng Biblia, mai-inspire ka. Akala nila, yun ang mabuting balita. No! Ang mabuting balita ay mayroong content.
about Christ. About Christ being promised and prophesied na naging realidad, na nagkatotoo, nagkatawang tao, at nanahan sa atin. And what is the conclusion of the message of the cross? Jesus now is sitting on the right hand of God the Father. That is the conclusion of Christ's ministry. Nagsimula sa krus ng Kalbaryo at nagtapos nung siya ay umupo at naluklok sa kanan ng Diyos. Dahil wala nang ibang makakagawa nun. Kaya ang pinaka-trabaho natin is alalahanin ang mensahe ng cross. Ano ang sinasabi sa unang Corinthians? 1, talatang 18. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit, ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. See? What is the power of the cross? No? Hindi ito ang pagiging mabuti, pagiging mabait. No? Na laging ipinapakita sa Facebook, you must be kind. Sino bang ayaw na maging kind? You must be good. Sino bang ayaw na maging good? But that is not the purpose why Christ died. Makita natin na ang pagkamatay ni Kristo ay para sa mabuting balita. Ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Okay, once again, what is the content of the message of the cross? It is the message of salvation. Sabi dyan, the message of salvation. Ayun dapat ang maging content ng mabuting balita sa atin. The message of salvation, not the message of something. Kahit hindi ka gumawa ng mabuti, automatic na gagawa tayo ng mabuti. Kahit hindi ka magpakabait, automatic babait tayo. Bakit? Nasa nature na ng tao yun. Because God's nature is also our nature. Dahil tayo ay nilikha ng Diyos mula sa Kanyang larawan. Kaya kahit ayaw mong magpakabuti, ayaw mong gumawa ng mabuti, gagawa at gagawa ka ng mabuti. Pero kapag hindi natin pinagtuunan ang mensahe ng krus, kung saan naibigay ang salvation, ang lagi pa rin natin iisipin na si Kristo namatay para sa physical na buhay lang. And that is wrong content of the gospel. Remember the message of the cross where Jesus Christ finished everything. Means, tinapos niya na ang problema ng kamatayan sa atin. Kaya sabi sa aklat ng mga Romans chapter 8 verse 1, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Kapag tayo ay nakipagkaisa na kay Kristo, hindi ka na hahatulan ng kamatayan. Kasi si Kristo na ang gumanap nun. That is the very blessing every day. Kahit meron tayong mistake, hindi tayo perfect, we have a lot of imperfections, our salvation is guaranteed. Garantisado na. Ginarantiyan na ni Jesus ang ating salvation o kaligtasan araw-araw. Kaya wala tayong idadahilan sa Diyos. Kaya kahit na meron tayong kakulangan araw-araw, we have sinful nature, meron tayong hindi magandang karanasan, ang nakikita pa rin natin at the end of the day, I will going back to Christ who finished everything. At the end of the days, I will thank God because we have salvation. Meron na akong kaligtasan ginawa ni Jesus. That's why. What is the content of the gospel that is in you? Remember the message of the cross. Pangalawang main, sa ating main is, fix your eyes to Jesus. Para masabi natin that the gospel that is in us are perfect, let's fix our eyes to Jesus. Not fixing
to the physical practices of the religion that leads us to legalism, mysticism, and humanism. It should be gospel-centered gospel. Ano yun? Na nakatuon kay Jesus. Fix your eyes to Jesus. Sabi sa Hebrews chapter 12, verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Hindi sa relihiyon, hindi sa disipulo, hindi sa apostol, hindi sa idols, hindi sa mga taong renowned na kilala mong Christian. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya. Hindi nakasalalay sa iyong gawa. Hindi nakasalalay sa ating sariling kakayanan at katalinuhan. Hindi nakasalalay kanino man ang ating pananampalataya, kundi nakasalalay kay Jesus. Wala nang iba. Pero ang ginagawa natin, no? Ina-idol natin yung taong to kasi napakagaling niyang mag-message. Nakukuha niya yung emotion ng tao. Nakukuha niya yung likaw ng bituka ng mga tao. Pero hindi yun ang mabuting balita. Especially nowadays, the book of Timothy sinasabi, ang mga tao ay kukuha ng mga mangangaral na gusto lang nilang pakinggan. Na ang content ng mga mangangaral na iyon ay kung ano ang nakakakiliti sa kanilang mga tenga, pero hindi nasasalig kay Kristo. At the end of the day, they will be facing death. Dahil hindi nakatuon kay Jesus ang kanilang pananampalataya. Simple lang. Bakit natin kailangan ito ng ating paningin kay Jesus? Dahil sa kanila kasalalay ang ating pananampalataya. Kung totoo tayo ay mananampalataya kay Jesus, kanino ka nakikinig? Kaninong tinig ang pinakikinggan mo? Sino ang pinakikinggan mo? Kung hindi patungkol kay Jesus ang aral, wala itong kabuluhan, walang saysay sa pananampalatayang nakatuon kay Jesus. Bakit kailangan ko na ito ng aking paningin kay Jesus? Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Very simple. Ang Hebrews na ang nagpapakita kung anong uri ng pananampalataya dapat magkaroon ang isang mananampalataya. We cannot call ourselves as believer kung hindi tayo nakatuon kay Jesus. Saan tayo nakatuon? Sa physical practices na naglilid sa legalism, kaya natatakpan ang pagiging Kristo ni Jesus. Ang nakikita na yung effort mo, kaya mo magpakabuti, kaya mo magpakabanal, hindi nasasalig kay Jesus. Ang nakikita na yung ating mysticismo, na kapag ikaw may spiritual power, mapapagalaw mo to. Hindi ganun yun. Walang pananampalataya galing kay Jesus doon. Ang totoong pananampalatayang nakatuon kay Kristo ay ang pananampalatayang tinapos na ni Jesus ang lahat ng bagay. Kaya nga sabi ni Jesus, nagtanong siya, bakit kayo masaya? Bakit kayo nagpapasalamat? Dahil nakapagpalayas kayo ng masamang espiritu. Bakit kayo nagagalak? Dahil nakakapagpagaling kayo ng mga may sakit? Magalak kayo dahil ang inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Means, the only reason why we are happy and we are thankful every day because our names, what? Already written sa book of life. Nakasulat ang ating pangalan. Hindi sa mga bagay na ating magagawa. Hindi sa mga bagay na kaya natin gawin, ngunit sa mga bagay na ginawa ni Jesus kahit wala tayong effort. Kaya sabi diyan, dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. Bumabalik na naman tayo sa krus. Bumabalik na naman tayo sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. See? This is the fulfillment of Jesus Christ. This is the fulfillment of the faith brought by Jesus. Saan nagsisimula? Sa krus ng Kalbaryo at saan nagtatapos? Doon sa trono ng Diyos. Ano daw? Nakaupo sa
is the start ng ating pananampalataya. Kung kailan ka na-baptize, yung spiritual birthday mo, no. That's not. No. Nililigaw natin ang mga tao sa ganyang pananampalataya. Walang ganun. Ang totoong spiritual na pananampalataya natin, nagsimula ito nung tayo ay nakatuon kay Jesus na siyang nagpapatibay ng ating pananampalataya. It's not about kung kailan ka nabinyagan as born again. That is not born again. Ang totoong mga born again, spiritual born again, silang sinimulang tumuon kay Jesus at nagsimula ang kanilang pananampalataya. It's not about kailan ka na-baptize. Kailan ka nag-church sa Christian church, hindi ganun yun. Kailan mo totoong naunawaan na si Jesus ang nagpapatibay sa iyong pananampalataya. Hindi sa kakayanan mong magpakabanal. Hindi sa kakayanan mong magpakabait. That is useless faith. Dahil ang totoong pananampalataya ay naglilid sa atin para tumuon ang ating paningin kay Jesus. Yun ang totoong born again. No? Nawa maging malinaw ito sa atin. Maging malinaw ito sa mga taong nagsasabi, sila ay mananampalataya ni Kristo. How come? Mananampalataya tayo ni Kristo, but then again, we are trying to prove ourselves. Even you don't prove yourself, kung nakatuon ka kay Jesus, ang totoong pananampalataya natin ay ang tinapos ni Kristo. Hindi yung sinisimulan mo na wala namang, hindi natin alam kung saan ang katapusan niya. Kung at the end of the day, ikaw ang naitataas, at the end of the day, sarili mo ang naitataas, hindi yan nakatuon kay Jesus. But, kailangan natin ituon ang ating paningin kay Jesus. Muli, sabi sa number 2, fix your eyes to Jesus. Why? He is the author and perfecter of faith. Walang ibang perfector. Walang ibang author ng iyong pananampalataya. Even you are not the author and perfecter of your faith. Only Jesus. Kaya ang tanging kapangyarihan natin ay ituon ang ating paningin kay Jesus. Pangatlo, sabi diyan, fix your eyes on what is eternal. Ituon daw natin ang ating paningin sa mga bagay na magpawalang hanggan. Ano kaya yun? Anong ibig sabihin nun? Ano kaya? No? Maraming Kristiyano, ang pagtutuon is laging sa pagkakawang gawa. Hindi masama ang mga bagay na iyan. Pero ang totoong maglalagi, magpawalang hanggan. Sabi diyan sa 2 Corinthians chapter 4, verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita, what is unseen. At hindi sa mga bagay na nakikita. Siguro, no, alam naman natin paano i-differentiate, no? The difference between the things that unseen and the things that seen. Nakikita, ano ba? Sapagkat ang panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ano daw? Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. So lahat ng natatanaw ng iyong mata, lahat ng nakikita natin ay panandalian. Ngunit, walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Ano daw yun? Magpawalang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. The heavenly realms. Kaya saan dapat natin itinutuon? Kung sa mga bagay natin nakikita, yun ang focus ng ating buhay, tandaan natin na ito ay panandalian lamang. Ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay magpawalang hanggan. Ito ay mabuting balita. Spiritual realms. Book of Colossians. Let's set our minds on things above. Kasi yung mga bagay na magpawalang hanggan. At ang mga bagay na tinapos ni Kristo, hindi nakapatungkol sa mga bagay na panandalian.
Kaya maling-mali na tayo ay nagtitiwala kay Kristo, tapos ang pinag-pray natin is puro physical things. Hindi napako si Kristo para sa mga bagay na panandalian. Napako si Kristo na matay at muling nabuhay para sa bagay na pagpawalang hanggan. Yun ay buhay na walang hanggan. Kapag hindi natin makita ng clearly, makukot tayo doon sa frame, snare ng world. Kaya ang focus ng mga mananampalataya is to fix what is physical things. Is to fix what is panandalian. Pero ang gusto na Jesus, i-fix natin yung mga bagay na magpawalang hanggan. Yun ang totoong mabuting balita at dapat pagtuunan ng mananampalataya. Ngayon, ano yung focus ng ating paniniwala kay Jesus? Physical matters? Physical things? Hindi. Hindi. Kapag dito mauuwi ang ating pananampalataya, that is faith. Hindi yun nasasalig kay Jesus. Dahil kung nasasalig kay Jesus yung ating pananampalataya, itutuon natin ang ating paningin kay Jesus na tumapos sa magpawalang hanggang problema. Yan ay spiritual death. Muli, kaya't ang ating paningin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Ang totoong mananampalataya, ito ang focus nila, is to teach and preach what is eternal. Hindi natin tinuturo si Jesus as a short-term lesson. Kasi yung turo ng buhay at kamatayan ni Jesus ay magpawalang hanggan, hindi lang siya short course. Natutunan ko si Jesus, may buhay na walang hanggan, ayoko nang maniwala, short-term lang yung pananawala ko kay Jesus. Kasi may physical problem ako. Kasi meron akong problema physically. Kapag alam natin na sinolusyonan ni Kristo ang magpawalang hanggang problema, itutuon natin ang ating paningin sa Kanya. Kaya sabi diyan sa pagpapatuloy. Sa number 3, fix your eyes on what is eternal. Ano yan? Heavenly wills. Bagamat si Yesu Kristo ay nabuhay physically, ang ministry niya ay hindi physical ministry, kundi nakapatungkol sa mga bagay sa langit. Kahit nagpakain siya ng libo-libong mga tao, nagpagaling siya ng mga may sakit, bumuhay ng patay, ang ibig sabihin pa rin ni Jesus ay makita natin ang makalangit na bagay. Heavenly wills. How about now? Nakikita pa rin natin ba ang makalangit na ministry ni Kristo? We must. At yun yung kailangan natin. Kaya for our conclusion, sabi diyan, for our conclusion, enjoy the complete gospel brought by Jesus Christ. Enjoy. Kailangan natin ma-enjoy yung complete gospel brought by Jesus Christ, not brought by the religion. Kasi, the gospel brought by the religion is different gospel brought by Jesus Christ. Ang tanging focus ni Kristo ay kaligtasan. Ngunit ang focus ng relihiyon, physical power. Politics. Kaya hindi magkakasundo ang mga relihiyon. Why? They have their own motive to control people using physical or worldly religion. Ngunit ipinakita ni Jesus na kahit siya
ay nabuhay sa mundo na ang kanyang paghahari ay hindi ang paghahari sa pisikal, ngunit sa espiritual. At the end of the day, true believers will go back to the gospel of Jesus Christ. Ang totoong mananampalataya ay babalik sa pananampalatayang itinuro ni Kristo. Kaya I pray na makita natin ang ating mga sarili, na ma-enjoy ang tinapos ni Kristo. Tayo ay manalangin. Aming Diyos na dakila, maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng kagalakan sa aming puso, na makita namin ang aming sarili na naka-rely doon kay Kristo, na siyang tumapos sa lahat ng bagay. Patuloy mo pong ingatan ang aming puso at isipan na hindi kami mabihag ninuman sa maling katuruan na hindi nasasalig kay Kristo. Maging maingat ang bawat isa sa amin na makatuon kay Jesus na siyang Kristo at Kristo sa aming pananampalataya. Maraming salamat po at minamahal ka namin. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.